Matapos ang mahigit isang taon, nakalaya na ang Jordanian journalist na si Baker Atiani nitong Miyerkules sa kamay ng rebeldeng grupo na Abu Sayyaf. Balikan natin ang detalye sa report ni Waywaya Makalma. Matapos ang 18 buwan ay nakalaya na rin ang mamamahayag na si Baker Atiani, Miyerkules ng gabi sa Barangay Igasan, Patikul, Sulu. Ayon kay Colonel Jose Senabre, ang 2nd Marine Brigade Commander, nakita nila ang Jordanian journalist na naglalakad sa lugar habang sila ay nagpapatrolya, dakong alas 8:30 ng gabi. Dagdag pa ni Senabre na kapansin-pansin na si Atiani ay nakaranas ng matinding paghihirap, pampisikal at emosyonal sa mga kamay ng mga kidnappers. Posibleng isa sa naging dahilan sa pagkalaya ni Atiani ay ang alitan ng grupong Abu Sayyaf. Kaya naman magandang balita ito para kay Defense Secretary Voltaire Gasmin. Siniguro naman ng kalihim na mahigpit nilang sinusunod ang no ransom policy ng pamahalaan. Report by the Chief of Staff that he was released. No? This is good news. Kahit paano, kumakampi na yung bilang nung nandun sa kanila. Before that, meron na-release pa dalawa yata ang mga workers. So, that's good news. Kasama sa mga nakidnap ay ang mga Pilipinong sina Ramil Vela, cameraman, at Rolando Letrero, isang audio technician. Ang dalawang Pinoy ay naunang napalaya nitong Pebrero ngayong taon. Si Baker Atiani ay isang reporter at bureau chief ng South and East para sa Al Arabia News Channel. Balak sana ni Atiani na makapanayam ang mga kilalang leader ng grupong Abu Sayyaf. Si Baker Atiani rin ay nakilala dahil mismong nakapanayam niya ang leader ng Al-Qaeda na si Osama Bin Laden. Matapos ang pagkakalaya ni Baker Atiani, minamadali na ni Gasmin na mahanap ng buhay ang 17 pang bihag na hawak pa rin ngayon ng mga kidnappers sa Mindanao. Ang action is to be able to rescue the kidnapped victims without jeopardizing the safety. Pinaplano nga namin ni Secretary Marojas na pumunta doon to convene the Peace and Order Council so that we will know the direction of the operations against the kidnappers. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makalma.